Gusto lang sana niyang kanselahin ang kontrata nila ni Sid pagkatapos na nangyari sa kanila sa kubo. Alam niyang mas nagiging komplikado ang sitwasyon nila pareho. Pero naisip niyang baka bibigyan ng ibang kahulugan ni Sid ang pag-back out niya sa trabaho kung sakasakali. Alam niyang pareho lang silang nadala ng panahon noong araw na yon. Wala yung ibang kahulugan kundi tawag lang talaga ng laman. Mas mabuting umakto siya ng casual kesa mapaghahalatang malaking epekto ng mainit nilang sandali ni Sid. Kahit kabado ay sumipot pa rin siya sa bahay ng lalaki kinabukasan. Sakto siyang parang wala lang sa kanyang nangyari para maiwasan nilang pagkailang sa isa't isa. Wala siyang naabutang ibang tao roon, kundi ang katiwala. Kahit si Ivan at ang mama ni Sid ay wala sa bahay nito. Bago siya umalis ay nagtatanong na lang din siya sa katiwala. Nasaan palang mga tao rito? Ay, maaga po silang lumuwas ng Maynila. Magse-celebrate yata si Sir ng birthday niya roon. Hindi naman kasi siya nag-celebrate kahapon. Tumangu-tangu lang siya. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman. Kung makakahinga ba ng maluwag dahil hindi niya ito makakaharap pagkatapos ng namagitan sa kanila kahapon. O masasaktan na parang wala lang nga kay Sid ang nangyari sa kanila. Haler, umaasa ka ba talaga Andy na may kahulugan iyon? Saway ng utak niya. Pabuntong hiningang sinimulan niya na lang din ang trabaho. Hindi pa niya masyadong ginagamit ng maayos ang isang kamay dahil sa sugat na likha ng pagsuntok niya sa bintana ng sasakyan. Wala pang isang oras mula nang simulan niya ang trabaho ay dumating naman si Chantal. Napatiimbagang na lang siya na iniiwasan ng tingin dito. Bago pa sila magkairingang muli. Kitang-kita na ang pangingitim ng isang pisngi nito dahil sa pagsuntok niya sa mukha ng pinsan kahapon. Hindi niya alam kung bakit hindi ito lumuwas din ng Maynila. Mas pinili yata nitong magpaiwan para sirain ang araw niya. Satisfied with what you've done to my face? Sarcastic na tanong ni Chantal nang makalapit sa kanya. Hindi niya ito pinansin. Mahirap na at baka pantayin niya ang pangingitim ng mukha nito. Magkasama kayo ni Sid ng ilang oras sa kubong yun kahapon? May kakaiba bang nangyari? Wala yata itong planong tumigil. Wala rin naman siyang planong pansinin ito. Right. Treat me like I'm invisible. Hindi ka ba invited sa big party celebration ni Sid sa Manila? Lumayo siya dito dahil naaalibadbara na siya sa babae. I'm not surprised at all. Alam mo ba kung sino ang sponsor ng party niya na yon? Walang iba kundi ang babaeng dahilan ng misunderstanding namin. That bitch. Nagpapalapad talaga ng papel. San ka ba makakakita ng client na paghahandaan ng party mo at invited pang lahat ng mga empleyado sa kumpanya mo? 'Di ba? Nagpapapansin talagang babaeng yon. Alam pa niya na engaged na yung lalaking binigyan niya ng malaking party. Bahagya siyang natigilan sa narinig. Naalala pa niya ang babaeng nabanggit ni Chantal. Iyon bang sinabi nitong Sanaya na biggest client nila ni Sid? Na sobrang pinagseselosan ng pinsan? To the point na binigyan ito ng ultimatum ang lalaki sa pamamagitan ng pagsauli nito ng singsing kay Sid, na sinakyan naman nito. Don't be so confident, Andy. Akala mo ba kaya hindi pa namin inaayos ni Sid ang tungkol sa amin ay dahil sa'yo? You're wrong, my dear cousin. Wait till you see Sanaya yourself. Yep, inaamin ko. Insecure ako sa babaeng yon. You should be too. Napalunok siya saka ipinagpatuloy muli ang ginagawa. Anyways, I'm invited pa rin naman. Hindi pa naman alam ni Sanaya na may konti kaming misunderstanding ni Sid. So I will still attend the party later as his fiancé. Wala pa rin siyang kaimik-imik. By the way, Sanaya is very active on social media. You might want to stalk her so hindi lang akong mag-isang mai-insecure. Pahabol na sabi nito bago tuluyang umalis. Gusto niyang matawa sa ginawi ng pinsan. Iyon lang bang ipinunta ng babae sa bahay ni Sid? Ang hawaan siya ng insecurities nito sa buhay? Pilit niyang iwinawak sa isip ang pinagsasabi nito. Kahit naman kasi totoo ang mga yun ay wala naman siyang dapat pakialam. Pakialam ba niya kung ano ang papel ng Sanaya na sinasabi nito sa buhay ni Sid? Maituturing na rin naman niyang single uli ang lalaki. Dahil hindi na nga nito pilit na inayos ang relasyon nito kay Chantal. Kung insecure si Chantal sa Sanaya na yon, bahala na siya roon. Hindi naman siya nakikisali sa gulo ng mga ito.
Ang namagitan sa kanila ni Sid kahapon ay resulta lang ng sitwasyon nila sa ilalim ng nagngangalit na panahon. Pareho silang nanginig sa lamig, kaya madali silang natukso sa init ng mga katawan nila. Pinilit niyang inabala ang isip at katawan para huwag nang pumasok sa utak ang mga bagay na binanggit ni Chantal. Ni hindi siya tumigil sa pagtatrabaho kahit na anong tawagin siya ng katiwala para mananghalian. Hindi niya alam kung bakit panay ang check niya sa phone niya maya't maya. Umaasa ba siyang magparamdaman lang si Sid sa kanya? Alam kasi ng lalaki ang number niya dahil nga sa trabaho niya rito. Inis na ipinasok niya uli sa maliit na bagang phone. Saktong tumunog iyon ang mailagay niya. Nagkukumahog naman siyang kunin uli iyon. Napalunok siya nang makitang ang numero nga ni Sid ang tumatawag. Huminga pa siya ng malalim bago sagutin iyon. Hello? Pilit niyang pinigilang manginig ang boses. Mami ganda! Nagulat siya nang ang boses ni Ivan ang narinig niya sa kabilang linya. Ivan? Biglang nawala ang kaba sa dibdib niya. Pero ayaw niyang pansinin ang bahagyang disappointment nang hindi naman pala si Sid ang tumatawag. Masaya rin kasi siyang malaman na si Ivan ang nasa linya. Sorry if hindi ako nakasay goodbye. Lola woke me up really early. We're here in Manila. Daddy will be celebrating his birthday in a big hotel. How many birthdays does Daddy have? Nalilitong tanong nito. Natawa siya sa tanong ng bata. Napaisip din siya na makumpirmang totoo nga ang sinabi ni Chantal kanina. Wow, that's good. Your dad will be celebrating a belated birthday party. Are you excited about the party later? Not really. I think it's for adults only. I'm sure I will not enjoy it there. Especially when you're not here. Will you come to the party? Ivan, who are you talking to? Hindi niya nasagot ang tanong ng bata nang marinig ang boses na nagsalita sa background. Alam niyang si Sid iyon. I'm talking to Mommy Ganda, Daddy. I'm inviting her to come to your party. Ilang segundo ang wala siyang narinig na sagot. Is she still there? Anong sagot niya? Si Sid muli ang nagsalita. Sid, I invited all of the interested investors to the party. I'm sure this will be a great opportunity for your company. Biglang may narinig siyang boses ng isang babae. Thank you, Sanaya. You really don't have to do this. But I'm so grateful for your efforts. Let me also pay for this party. It's supposed to be my birthday party after all. Sid, this is an appreciation party for you as well. Hindi ko pinagsisihan ang pagkuha namin sa serbisyo nyo. I want all my friends and relatives to know kung saan sila pwedeng pumunta if may mga construction projects sila. Boses pa nga lang ng Sanaya na yun ay nakaka-insecure na. Well, Daddy is busy now. He's with Miss Sanaya. Tita Chantal doesn't like her. So Tita Chantal said I should not also like Miss Sanaya. Nagulat siya sa sinabi ni Ivan. That's not good, Ivan. You can't dislike someone just because someone said so. Wala namang ginagawang masama sa'yo si Miss Sanaya, right? She's nice to me, but I don't want to like her. Tita Chantal said that Miss Sanaya likes Daddy. If Miss Sanaya likes Daddy, Daddy might like her too. Tita Chantal will be sad. Inosenteng sagot ng bata. Minura niya sa isip si Chantal. Kung ano-ano na lang ang tinuturo nito kay Ivan. Hindi niya maiwasang isipin na baka kaya may pagkapasaway si Ivan ay dahil na rin sa impluwensya ng pinsan niya. No, Ivan. You should not feel that way about someone who is nice to you. Be nice to her because she is your daddy's friend, okay? Okay, I will. Will you come to the party? Matagal bago siya nakasagot. I'm actually working now, Ivan. Besides, I'm not invited. I don't want to be a party crasher. Pabirong sabi niya. I'm inviting you now. You won't be a party crasher anymore. I didn't know about this party. Not until someone called me early this morning. I'm inviting you to this party, Andy. Ipapasundo kita riyan kay Mang Johnny. Nabigla pa siya nang sisid na ang nasa kabilang linya. No! I was just trying to give Ivan an alibi. Thanks for the invite though. Happy belated birthday as well. Hindi na niya hinintay na sumagot si Sid. Agad na niyang ibinaba ang phone. Hindi na rin naman tumunog uli ang phone.
Kaya alam niyang napilitan lang si Sid na imbitahin siya dahil sa sinabi niya. Maaga siyang umuwi dahil natapos na rin naman siya sa sala at sa kusina ng lalaki. Wala naman masyadong aayusin sa kusina nito. Maayos na kasi ang pagkakadesenyo roon at wala namang masyadong demand si Sid sa parteng yon. Pagka-uwi ng bahay niya ay dumiretso sa kwarto niya. Sa pagod dahil sa walang tigil na pagtatrabaho buong araw ay nakatulog agad siya. Nagising siya ng 9:00 ng gabi dahil kumalamang sikmura niya. Hindi pala siya kumain ng lunch kanina. Imbis na bumangon agad ay kinuha niya ang phone. Alam niyang umaasa siya na tumawag or nag-text man lang si Sid para kahit kunwari ay ayain uli siya sa party nito. Pero wala siyang natanggap. Ayaw niyang pakiramdam ng disappointment dahil ibig sabihin nun ay nagsimula na namang umasa ang puso niya. Hindi dapat ganun. Hindi ibig sabihin ng namagitan sa kanila kahapon ay malaya na uli siyang umasa. Walang nagbago sa fact na iniwan siya sa ere ni Sid sa loob ng 7 taon. Hindi mabubura ng isang araw ng pagkalimot ng panloloko nito sa pineking kasal nila. Sa mga inisip ay parang pinapatay na nga niyang muli ang umuusbong na pag-asa at nararamdaman sa lalaki. Biglang sumagi ulit sa utak niya ang sinabi ni Chantal. Hindi niya namalayan ang hanapin niya online ang profile ni Sanaya at ang kumpanya nito. Mabilis niyang nakita yon dahil gaya ng sabi ni Chantal, napaka-active ng babae online. Binuksan niya ang isang video na tila nagbablog ang isang babae. Hindi nga exaggerated ang pagkakasabi ng pinsan niya. Ngayon niya naintindihan ang matinding pagsiselos nito kay Sanaya. Kahit pagsamahin yata sila ni Chantal ay wala man lang yata sila sa kalingkingan ng kagandahan ng Sanaya na ito. Ang mukhang taglay nito ay pinagsamang maamo pero puno ng confidence. May lahing banyaga ang babae kaya kakaiba ang ganda nito. Parang isang Mama Mary sa modern na panahon. Napag-alaman din niyang title holder din pala ito sa isang prestigious pageant. Tiningnan niya ang video nito. Guys, we're celebrating the birthday of a guy who is... Nahihiyang napahagikik pa ito na parang kausap nga sa video ang mga sumusubaybay dito. Someone who I consider special to me. Actually, kahapon ang birthday niya, kaso pinagtaguan kami. Wala siyang choice kundi pumunta sa party na inihanda ko para sa kanya. Yes, ganun siya ka-special sa akin. Tumawa uli ito. By the way, I just got some news. He's not engaged anymore. Tinakpan pa nito ng kamay ang bibig na kunwari ay pabulong ang pagkakasabi nun. Nakita pa niya ang pamumula ng mukha nito nang sabihin iyon. Hindi niya alam pero parang nagpipigil siyang huminga habang pinapanood ang video ng babae. Kahit siya ay ayaw alisin ang mga mata ng nakakabighaning ganda nito. Pakiramdam niya tuloy ay pangit siya kapag itatabi sa babaeng yun. Oh, here he is! Shucks! I can't control my kilig! Para nga itong kinikiliti ng mga anghel habang papalapit sa isang nakatalikod na lalaki. Kahit nakatalikod ang lalaking yun ay napapasikdo nito ang kanyang puso. Kinalabit ito ni Sanaya sa balikat. Dahan-dahan ang ginawang pagharap ng lalaking kinalabit nito. Napasinghap siya nang makita sa video ang gwapong-gwapong mukha ni Sid. Naka-black tuxedo ito at maayos na maayos ang pagkakasuklay ng buhok na ginamitan yata ng gel para huwag magulo. Belated happy birthday, Sid! Bati ni Sanaya rito. Tumingin si Sid sa camera ng phone na hawak ng babae bago bumaling dito. Thank you! It is such an honor to be given this surprise birthday party. Guys, Sanaya is not just a very beautiful woman. She is very rare gem. Nakangiting sabi ni Sid na tumingin na uli sa camera. Ang laki naman ng ngiti ng babae sa tabi niya. Am I? Will a guy like you consider me as his girlfriend? Tanong nito na pabiro, pero alam niya nagpapahiwatig ang babae sa tanong na yon. Natawa si Sid sa tanong ni Sanaya. Who wouldn't want you as a girlfriend? Hindi na niya hinintay ang isasagot ni Sanaya. Pinatay niya na lang bigla ang phone at basta itinapon sa ibabaw ng kama. Hindi niya alam kung bakit parang naiinis siya. Bumangon siya para kumain ng dahil masakit na talaga ang tiyan niya. Akala niya ay makakaubo siya ng ilang plato ng pagkain sa sobrang gutom. Nakailang subo lang yata siya at itinulak na niya ang plato. Wala na siyang gana. Nang makabalik sa kwarto ay kinuha niya uli ang phone. Ewan ba niya kung bakit binuksan niyang uli ang profile ni Sanaya. Ang dami ng pictures nito at videos na kasama lagi si Sid.
Mayroon pa ngang isang video na pilit kinakarga ni Sanaya si Ivan. Natatawa naman ito ng hirap na hirap itong kargahin ng bata. Tinulungan naman ito ni Sid. Parang isang masayang pamilya ang tatlo sa video na yon. Nakita niya si Chantal sa likod na matalim ang tingin sa babae. Umalis na siya sa profile nito. Ayaw niyang matulad kay Chantal. Wala siyang pakialam kung sino ang babae ngayon ni Sid. Bahala na silang mag-agawan kay Sid. She should have nothing to do with him. Napatingin siya sa notification ng isang friend request. Tiningnan niya yon. Napakunot noo siya. Isang lalaki ang nag-add sa kanya. Archer ang pangalan sa profile ng lalaki. Archer? Mas lalong kumunot ang noo niya dahil pamilyar ang pangalan nito. Tiningnan niya ang picture nito. Napamulagat siya nang makilala nga ito sa wakas. Si Archer na pinsan ni Sid. Natatandaan niyang nanligaw ito sa kanya dati, pero binasted niya. Sinabi niya rito na may iba siyang gusto. Ang totoo ay muntik pa niyang sagutin ng lalaki dahil nag-e-effort itong manligaw sa kanya, kahit malayo ang bahay nito sa kanila. Siguro halos isang linggo itong nangulit. Siya lang ang ayaw itong paakyatin ng ligaw sa bahay nila, dahil nga ayaw niyang mabahala ang ina lalo pat ipinagkasundo na nga siya kay Sid. Sasagutin na sana niya ang lalaki dahil sa pagre-rebelde nang malamang may relasyon si Sid at si Chantal. Hindi niya itinuloy ang pagsagot dito nang mabanggit ni Angel na crush nito si Archer. Mula nang basta din niya ito'y wala na rin siyang balita pa sa lalaki. Napangiting tinanggap niya ang request nito. Mabilis pa sa 4:00 na nag-message agad ito sa kanya. Andy, the emo girl? Sabi ng chat nito na may kasama pang nakangiting emoticon. Natawa siya habang nag-reply. Archer, the silencer? Madaldal sa letter? Tawang-tawa siya sa chinat niya. Silencer kasi ang tawag niya rito dahil hindi ito nagsasalita masyado kapag kaharap siya. Pero ang love letter na binibigay nito ay 3 pages na back-to-back pa. When can the silencer meet the emo girl again? Nangingiting nag-type na rin siya ng sagot. Ang huling balita niya ay nasa ibang bansa ang lalaki. Bumalik na pala ito ng Pilipinas. Mag-iisang linggo na mula nung huli niyang nakita si Sid pati na si Ivan. Mula kasi nang lumuwas ng Maynila ang mga ito, ay hindi pa sila nakabalik ng Tarlac. Namimiss na niya si Ivan. Nasasanay na rin kasi siya sa kakulitan ng bata. Mabuti na lang at halos araw-araw itong nagbi-video call sa kanya. Hindi pa raw ito makakabalik ng Tarlac dahil gusto raw itong makasama ng lolo't lola nito. Si Sid, ayaw niyang bigyan ng pansin ang paghahanap din sa lalaki. Sa katunayan ay nagte-text naman ito araw-araw para lang tanungin kung may mga kakailanganin ba sa trabaho niya. Kapag tumatawag kasi ang lalaki ay hindi niya sinasagot. Sinasabi niya na lang na busy siya kaya hindi niya nasasagot ang tawag nito. Natatakot siyang marinig uli ang boses nito. Natatakot siya sa traidor na puso. Nagiging hobby niya na rin yata ang pag-i-stalk kay Sanaya. Gusto niyang mainis kay Chantal. Ito ang dahilan kung bakit araw-araw na nga niyang sinisilip ang profile ng babae. Kaya pala hindi na uuwi ng Tarlac si Sid dahil magkasama lagi ang dalawa. May bagong building na pinatayo ang babae at syempre kay Sid uli ito nagpakontrata. Gusto niya ring mainis sa sarili. Wala naman siyang karapatan pero nahahawa na siya sa nararamdaman ni Chantal para sa babaeng halatangang patay na patay kay Sid. Masyadong vocal naman si Sanaya sa pagkakagusto nito kay Sid kung papanoorin ang mga videos niya. Napapaisip tuloy siya kung napapanood din ba yun ni Sid. Kung lalaki rin siya ay baka iisipin nga niyang napakaswerte ni Sid para habol-habulin ng isang tulad ni Sanaya. Ang tipo ni Sanaya ang dinudumog ng atensyon ng mga kalalakihan. Pero sa ngayon ay nakapokus naman ang atensyon nito kay Sid. Naiinis siya kapag nakakaramdam ng kirot sa puso. Ayaw na ayaw niyang maramdaman iyon. Ayaw niyang bumalik sa dati na hibang din sa lalaki. Tapos na siya sa panahong yon. Panahon na para ayusin ang wasak na puso. Imbis na ipawasak muli. Alam niyang wala siyang aasahan sa lalaki at hindi siya dapat umasa. Kasalukuyang nasa hard din siya ni Sid para iyon naman ang trabahuhin. Masyadong bare ang parting yon. Mas marami yatang herbal na tanim kesa mga bulaklak. Siguro dahil nga matatanda ang dating nakatira kaya ganon. Ang gusto ni Sid ay mapuno ang garden ng iba't ibang klase ng mga bulaklak. Pinatanggal na rin itong lumang gazebo roon. Naglagay siya ng gloves sa mga kamay para matanggal ang mga pots na hindi nakakailanganin doon. Mabuti na lang at okay na ang kamay niyang may sugat.
Maluwang na shirt ang suot niya at shorts na maong. Dahil alam niyang magiging messy ang trabaho niya sa araw na yon. Dahil nga sa garden na iyon, lumuhod siya sa lupa habang inaalis sa mga tumubong damo sa gilid. Sinabihan naman siya ni Sid na pwede siyang humingi ng tulong sa mga katiwala kung kinakailangan niya. Pero mas gusto niyang siya ang personal na gumawa nun, kung kaya lang din naman niyang mag-isa. Pawis na siya habang nakaluhod sa malupang bahagi na yun ng garden. "Thank you for taking me here, Manang." Kunot noong napalingon siya sa babaeng nagsalita sa likuran niya. Nagulat pa siya nang makita si Sanaya. Hindi pa niya nakita sa personal ang babae, pero alam na niya agad na siya yun. Gabi-gabi ba naman niyang tinitingnan ang mga videos nito? "Hi! Good morning!" Nakangiting bati sa kanya ng babae. Mag-isa lang ito at wala si Sid na lalong ipinagtaka niya. "Hi!" Maikling bati rin niya na tumayo na para harapin ito. "You must be Andy, the interior designer. Sid recommended you to me. Gusto ko lang makita ang personal na trabaho mo. Saka to meet you also. I'm Sanaya, by the way. Sid's friend." Friend? Hindi nito sinabing client. Napaisip tuloy siya na more than a business relationship na ang meron ng dalawa. "Yeah, I'm Andy. I'm sorry. Kakamayan sana kita pero marumi ang mga kamay ko." Hinging paumanhin niya. "It's okay. I saw your work dun sa sala. I love it. Though I'm having second thoughts if kaya mo rin yung mga business designs." May natanggap na rin naman akong projects para sa isang office building. Nagustuhan naman ng clients ko ang trabaho ko. Pinupunasan pa niya ng likod ng palad ang pawis sa noo. "Oh, that's good." Ngumiti na lang siya ng tipid dahil hindi na niya alam ang sasabihin. "I believe Sid will be here any moment now. Nalaman ko kasing uuwi siya rito today so inunahan ko na siya. I don't want him to think na sinusundan ko siya. Though medyo totoo naman." Tumawa pa ng mahina ang babae. Mas lalo tuloy siyang nailang ng kung ano ang dapat i-react. Hindi pa naman kasi talaga sila magkakilala ng personal. Pero parang komportable naman itong ipahaging sa kanya na may gusto ito kay Sid. "Maybe you want a drink?" Siya na lang ang nag-alok para may masabi. "It's fine." Inalok na rin ako ng katiwala ni Sid. Hihintayin ko na lang sila. Ang alam ko ay kanina pa sila bumiyahe pa uwi rito. Kasama niya yung anak niya saka ang parents niya. "I see." Tanging nasabi niya. Mukhang updated naman ang babae sa lahat ng kilos ni Sid. Akala niya ay aalis na agad ito pero umupo ito sa isang silya na andon. "By the way, I've heard that you and Sid grew up together." Nabanggit kasi sa akin ng mama niya nang irekomenda ka ni Sid sa akin. Nagulat siya sa sinimulan uli nitong topic. Pakiramdam niya hindi naman talaga tungkol sa trabaho niyang sadya ng babae. "Yeah." Maikling sagot niya na hinarap ng muli ang trabaho. "So, were you two close? I mean, kilalang kilala mo siya for sure. Kilala mo rin si Chantal, right?" Gusto niyang mapahinga ng malalim. Gagawin pa yata siyang source of information ng babae. "She's my cousin." Walang anumang sagot niya. "Oh!" Gulat na reaksyon nito. Hindi na siya umimik. Lumuhod na uli siya para tanggalin ang mga ligaw na damo. "Is it true? Hindi na matutuloy ang kasal nila? I saw Chantal at the party and napansin kong wala na sa daliri niyang engagement ring niya. I was assuming that there might be some misunderstanding along the way." Hindi siya sumagot. Gagawin pa yata siyang tsismosa nito. Wala na ba sila? Single and available na ba uli si Sid? Hindi maikakaila ang pananabik sa boses nito. "Why won't you ask him? Hindi ko naman alam ang status ng relasyon nila. Hindi kami ganun ka-close ng pinsan ko." Hindi niya ito nilingon ng sagutin ito. Gusto niyang maramdaman ng babae na hindi siya ang tamang tao na dapat kausapin nito para mangalap ng impormasyon tungkol kay Sid at kay Chantal. "No, I'm still too shy to ask him about it. It's too personal." Buti alam mo. Muntik pa niyang sabihin. Laking ginhawa niya nang tumunog ang phone nito. Ayaw man niyang makadama ng inis sa babae dahil wala naman itong ginagawang masama sa kanya, ay hindi niya naman mapigilan ang sarili. "Sid, oh, malapit na kayo? Actually, I'm here at your house in Tarlac. Ang laki ng place mo." "Yeah, nakausap ko ng interior designer mo. You're right, she's good at her work."
Lumingon pa si Sanaya sa kanya at ngumiti. Gusto niya tuloy mag-guilty kung bakit naiinis siya rito. Mukhang mabait naman ang babae. Nagsiselos ka lang kasi. Tukso ng utak niya. Mabilis na ibinalik niya ang mga mata sa mga halaman. Wala siyang time pagtuunan ng pansin ng walang katuturang pagsiselos ng sinasabi ng utak niya. Okay, I'm here in your garden. Wala na siyang narinig pa mula kay Sanaya. Nang lingunin niya ito'y nakatutok na ang mga mata ng babae sa sliding door papuntang garden, galing sa loob ng bahay. Ilang minuto lang ang lumipas ay bumukas nga ang sliding door na yun at iniluwanan si Sid. Hindi na niya hinintay na dumako ang tingin ni Sid sa kanya. Nagpatuloy lang siya sa ginagawa niya. Kanina ka pa? Agad na tanong ni Sid kay Sanaya. No, kararating ko lang. Hi, Ivan! Gusto sana niyang lingunin ang bata dahil miss na niya nga rin ito. Pero nagpipigil lang siya. Mami, ganda! Napalingon na lang din siya nang marinig ang excited na boses ni Ivan. Nakangiting tumayo siya nang tumakbo papunta sa kanyang bata.